So good day sir, today I'm going to create a reflection video about a classifier program by using a Google Colab. So dito sa reflection video na to, I already run the code. So papakita ko na lang sa inyo isa-isa at yung resulta niya. So let's start. So ito makikita nyo itong mga code na to. So first, itong i-highlight natin. So basically this code, ito yung una nating ilalagay. Kasi ito yung i-import. So i-import natin muna yung content nung magiging content nung ating classifier, yung content na i-classify ng ating program. So ito na yung basically, ito yung import. Ito yung mga packages. So next, so tuloy na natin. Then ayun na, ito yung mga in-import. Then next, this time mag-i-import naman tayo ng mag-i-import tayo ng file. So yung i-import na file natin, ito ay given na sa Google Classroom ni Sir. So ito yon. So kung makikita nyo, ito yung mga hina-highlight natin. This code na i-highlight ko, ito yung mga gagamitin natin para ma-upload natin yung file. So yeah, ito na yung hina-highlight ko na code na to. So basically, ito yung pinaka mismong code para makapag-upload ng file. So ayun, makikita nyo dito, may uploaded na siya na file, which is ito yung galing sa Google Classroom na provided ni Sir. So next code naman yung columns. So itong columns naman na to, pinrovide natin siya kasi we want to see yung itsura nung nasa loob nung file na in-upload natin. So these columns, dito makikita natin yung kung ano itsura niya. Dito ma-generate yung length niya, yung width niya, para malaman natin kung ano yung laman. So itong mga susunod na code, dito makikita na natin yung itsura niya. So ito na nga, may makikita tayo ditong ilang rows wherein may ginamit na tayong code. Then ito, makikita natin itong mga rows na to. These are the few rows na generated na nanggaling dun sa file na yon. So ito yung nilalaman ng file. So next naman itong describe. So dito naman sa describe, ito yung statistical info niya. So kaya mga more on number siya kasi statistics siya. Statistical information. So next, we're going to see naman kung ano yung itsura nung data na yon by using some color codes. So ito yung example niya, para siyang mountain, iba naman para mga dots. So basically, ito ibig sabihin, may tatlong iba't ibang information inside that file na provided ni Sir. Ito yun, makikita natin sa inyong katulad ng inyong nakikita. So data of values x and y. So dito naman, ito na yung data niya. Sineseparate natin dito kung yung data ng bawat na-gather na information, yung mga data tungkol dun sa bagay na yon. So next, ito nga yun, inaano na siya, hinihiwalay na siya kumbaga. So ayan, then next, ito naman po. So dito naman sa code na to, medyo mahaba siya. Dito naman ipapakita natin yung parang diagram, not diagram, pero parang siyang diagram na rin. Yan, makikita natin tatlong kulay. So these are the data gathered from that flower.
So, dito naman, ito namang mga last code na to. Yan, X-train, X-test, Y-train, Y-test, X-train, split. Yan. Ayan yung mga, bali parang binubuo na natin yung mga nakuha nating data. Pinagsasama-sama na natin siya. Yan, like this prediction. So, ito yung prediction, parang prediction test. Dito natin iti-test yung na-predict niya na kung ano man yung bagay na yun or kung anong halaman yun. Accuracy. Dito, tinetest natin yung accuracy kung tama ba yung data na yun. Next is report. So, dito, parang ipa-finalize na siya para para yung report, makompleto na yung report. Then, X new NPRA. So, dito naman, ito na, pinagsasama-sama na sila, pinaghiwa-hiwalay yung mga nakuha para mas maayos. And prediction, ito na yung pinaka-final. So, makikita natin dito. Ayan, prediction of species. So, ito na yung prediction ng program. Kung ano yung pangalan ng binigay. Yan. Dito, kukunin natin kukumpile natin yung file, laman ng file, na talagang kung ano itsura niya. Then, ito din, ilo-load natin. Then, itong last, model predict. So, ito na yon. Ipapakita natin kung ano ba talaga yung laman para malaman natin kung tugma. At sa nakikita natin, sa naka-highlight, tugma naman sa na-predict. So, ayan. So, guys, nakita natin na talagang useful siya. So, next, sasagutan natin yung ilan sa mga question ni Sir na pinrovide niya sa Google Class. So, ito yon. What do you learn from the image classifier program? So, I learned from this image classifier program na malaking siya. Malaki din palang may tutulong niya kasi akalain mo yun na classify niya yung pangalan nung bulaklak na yun by just analyzing the data, by pinaghiwa-hiwalay niya lang yung mga data na from sa length niya, width niya, ganyan, sa mga attributes niya, mga ganyan. Tapos sa dulo, nahulaan niya kung, hindi siya nahulaan pero na-classify niya kung anong pangalan nung flower na yun. So, how can you use and apply them to real world systems like security identification, product satisfaction assessment? So, magagamit natin itong classifier program, especially sa security identification. May pagkakataon na sa example natin sa mga CCTV, may mga tao doon na nahagip, parang ganyan, na may hindi magandang ginawa sa atin. So, ayun na, sa pamamagitan nitong classifier program na ito, makaklassify natin yung tao na yun, makikilala natin siya, malalaman natin yung physical attributes niya sa pamamagitan ng classifier program na ito. So, product satisfaction assessment naman, malalaman natin yung dito makikita natin kung saan interested yung tao, kung satisfied ba siya dun sa product na yun, how useful the tools in the future. Surely ito magiging useful ito para sa mga computer engineers since they are continuously trying to create something. So, sa pamamagitan ng classifier program, magagamit nito lalo na sa mga AI. Since para maging perfect na yung mga AI natin, kaya nila mag-classify sa ng mga bagay-bagay, no? Malalaman nila yung, kunwari na pag may nakita silang tao sa pamamagitan ng, kung may program sila na ganito, makaklassify nila kung ano yung mga attributes, mga katangian nga ng tao na yun. Or kung may mga bagay na silang bagong makikita, makaklassify nila. So, ayun. Therefore, conclude na this classifier program is useful and somehow helpful, lalo-lalo na sa pag-classify ng mga importanteng bagay. So, guys, thank you for watching.